bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga kapatid at Happy New Year sa ating pong lahat na mga Covenant Keepers. Purihin ang ating dakilang alahayam sapagkat tayo ay nagdiriwang ng kapistahan ng Abib. So, welcome 2026. Salamat po sa ating mga tagapakinig at patuloy niyo po kaming samahan sa pagtatalakay ng Torah. So itutuloy po natin ngayon ang ating pong pagbabalik tanaw sa mga pinagdaanan ng mga hari ng Israel. So tuloy na po natin sa Kabanata 18. Pangalawang aklat ng mga hari, Kabanata 18. Haring Hezekiah ng sambahayan ni David. Okay. Sa ikatlong taon ni Hoshea na anak ni Elah na hari ng sambahayan ni Ephraim, si Hezekiah na anak ni Ahaz na hari ng sambahayan ni David ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taong gulang nang maging hari. At naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 29 na taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abijah na anak ni Zechariah. Ginawa niya ang matuwid. So si Abijah ay nasa lahing Levita. Kasi si Zechariah is saserdote. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ni Haring David. Kanyang inalis ang mga matataas na dako. Yun ang ginawa ni Hezekiah kasi ang kanyang asawa ay anak ng isang saserdote, kaya ang impluwensya talaga ng asawa, no? Kanyang inalis ang mga matataas na dako, winasak ang mga banal na bato at pinutol ang mga Asherah poles o mga obelisk. Binasag din niya ang bronseng tupa na gawa ni Moses. Sapagkat hanggang sa panahong iyon, ang sambahayan ni David ay nagsusunog ng insenso dito. Tinawag itong Nehushtan. Ginawa nilang idolo, yung bronseng tupa. Paglilinaw. Noong panahon ni Moses, ang kabuuang kalagayan ay kaguluhan dahil maraming Israelita ang natuklaw na makamandag na ahas at marami ang mga namatay. Basahin ang 2 Leviticus 21 verse 9. Wala nang panahon si Moses upang gumawa ng bronseng tupa, kaya maaaring pinapalagay na ang tansong tupa na binanggit dito ay ginawa ng ilang mapagsambang Israelita kalaunan bilang alaala sa nangyari sa panahon ni Moses. So maaaring ginawa lang nilang parang alaala lang, pero ang nangyari sinasamba din nila. Parang alaala lang Okay. Verse 5. Nagtitiwala si Haring Hezekiah kay Yahweh, ang alhayam ng Israel. Wala nang naging katulad niya sa lahat ng hari ng sambahayan ni David bago pa man siya ay maging pagkatapos niyang maging hari. Matibay siyang kumapit sa tipan ni Yahweh at hindi tumigil sa pagsunod sa kanya. Tinupad niya ang lahat ng mga utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. At si Yahweh ay sumakanya. Naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang ginawa. Naghimagsik siya laban sa hari ng Assyria at hindi siya naglingkod dito. So tinanggal niya yung kanilang kasunduan ng mga predecessor niya sa Assyria, no? So tinigil niya ang pagbibigay ng buwis. Mula sa bantayan hanggang sa mga pinagtibay na lungsod, tinalo niya ang mga Philistine hanggang sa Gaza
at ang mga sakop nito. So, bandang sa ika-4 na taon ng paghahari ni Haring Hezekiah, na siyang ika-7 taon ni Hoshea, anak ni Ela, na hari ng sambahayan ni Ephraim, si Shalmaneser, na hari ng Assyria, ay lumusob laban sa Samaria at kinubkob ito. Ito yung yung Assyrian invasion. Pagkatapos ng 3 taon, nasakop ng mga Assyrian ang Samaria, kaya't ang Samaria ay nahulog sa ika-6 na taon ni Hezekiah, na siyang ika-9 na taon ni Haring Hoshea ng sambahayan ni Ephraim. So, 721 BCE. Inilipat ng hari ng Assyria ang mga Israelita patungo sa Assyria at pinatira sila sa Hala, sa Gozan, sa tabing ilog Habor, at sa mga bayan ng Medes. So siguro mga yung ilan dito ay napunta doon, pero ang mga datu ay nakaalis na, no? Nangyari ito sapagkat hindi nila sinunod si Yahweh na kanilang alahayam, kundi nilabag nila ang kanyang tipan. Ang lahat ng iniutos ni Moses na lingkod ni Yahweh, hindi sila nakinig ni tumupad sa mga ito. Siguro talagang hindi isinulat yung pagtakas ng 10 tribo, no? Yung mga namumuno. Para maitago sa mga western, no? Paglilinaw. Bahagi ito ng katuparan ng salita ni Yahweh kay Haring Solomon, na tiyak na hahatiin niya ang kaharian. Ngunit alang-alang kay Haring David ay mananatili ang tribo ni Judah sa Jerusalem bilang ilawan. Sa unang mga hari, 11 verse 36. So isa lang ang sinabing tribo eh. Hindi sinabi, yung tribo ni Judah lang ang sinabi, hindi sinabi ang tribo ni Benjamin. At saka mahaba na ang lumipas na panahon, dumami na rin ang ang lahi ng ng Benjamite. Okay, verse 13. Sa ika-14 na taon na paghahari ni Haring Hezekiah, si Sennacherib na hari ng Assyria ay sumalakay sa lahat ng mga pinagtibay na lungsod ng sambahayan ni David at sinakop ang mga ito. Oh. So nasakop din ni Assyria ang mga stronghold ng sambahayan ni David. Kaya't nagpadala si Haring Hezekiah ng mensahe sa hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, "Ako ay nagkasala. Umalis ka na sa akin at magbabayad ako anuman ang iyong ipapataw." O kasi hindi na siya nagbibigay ng dote, no? At ipinataw ng hari ng Assyria kay Haring Hezekiah ang 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Kaya't ibinigay ni Haring Hezekiah ang lahat ng pilak na nasumpungan sa templo ni Yahweh at sa mga kayamanan ng palasyo ng hari. Nang panahong iyon, ipinagtabasan ni Haring Hezekiah ang mga gintong nakabalot sa mga pintuan at poste ng templo ni Yahweh at ibinigay ito sa hari ng Assyria. Pinagtatabas siya at tinuklap niya. Pinagtutuklap niya yung mga ginto sa pintuan at poste ng templo ni Yahweh. Binantaan ni Sennacherib ang Jerusalem. Okay. Verse 17. Ipinadala ng hari ng Assyria ang kanyang pinunong general, punong opisyal, at tagapangasiwa ng hukbo kasama ang malaking hukbo mula sa Lachish kay Haring Hezekiah sa Jerusalem. Dumating sila at huminto sa tapat ng aqueduct ng Upper Pool sa daang patungo sa Fuller's Field. So, hindi na natin tinanslate, ang aqueduct patubigan to no? At ng Upper Pool, taas na patubigan. Pero i-as-is na lang natin. Tinawag nila ang hari at sina Eliakim na anak ni Hilkiah na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim at Jowa na anak ni Asaph na tagatala ay lumabas upang harapin sila. Sinabi ng tagapamahala ng hukbo sa kanila,
Sabihin ninyo kay Haring Hezekiah, ito ang sabi ng dakilang hari ng Assyria. Ano ang ipinagkakatiwalaan mo at ikaw ay naghimagsik laban sa akin? Ang sinasabi mong may plano at lakas kayo sa digmaan ay mga salitang walang laman. Kanino ka umaasa at naghimagsik ka laban sa akin? Tingnan mo, umaasa ka sa Egypt na parang patpat na lantang tambo na tutusok sa kamay ng sinumang aasa rito. Ganyan ang faraon ng Egypt sa lahat ng umaasa sa kanya. Ngunit kung sasabihin ninyo, kami ay umaasa kay Yahweh na aming alahayam, hindi ba siya rin ang nag-utos na gibain ninyo ang mga matataas na dako at altar niya na sinabi ni Haring Hezekiah, huwag kayong sasamba sa kanya sa mga altar na ito? Halika, magkipagkasundo ka sa aking Panginoon, ang hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung makakahanap ka ng makakasakay sa mga ito. So, bigla wala siyang taong 2,000. Parang inaano ng wala na siya mananakay ng 2,000. Paano mo matatalo kahit ang isa sa pinakamahababang pinuno ng aking Panginoon? Gayong umaasa ka sa Egypt para sa mga karwahe at mga kabalyero. Hinggit pa rito, ako ba ay lumusob sa lupaing ito ng walang salita mula sa iyong alahayam? Si Yahweh mismo ang nagsabi sa akin na lusubin at wasakin ang lupain. Oh, kasi sinabihan sila ng alahayam. Yun ang sabi ng Nang magkagayon, sinabi ni na Eliakim, anak ni Hilkiah, Shebna at Joah na tagapamahala ng lupain. Mangyaring magsalita ka sa amin sa wikang Aramaic, sapagkat naiintindihan namin ito. Huwag kang magsalita sa wikang Hebreo na naririnig ng mga taong nasa pader. Napahiya sila eh. Kaya siguro, kumbaga sa atin, huwag ka na magsalita ng Tagalog, mag-English ka na lang. Kasi niisip nila, hindi maintindihan ng ng mga tao yung Aramaic. Kumbaga yung parang general language. Ngunit sumagot ang tagapamahala ng lupain, hindi lamang ba sa inyong Panginoon at sa inyo ipinapadala ng aking Panginoon ang mga salitang ito, kundi pati sa mga taong nakaupo sa pader na tulad ninyo ay kakain ng sarili nilang dumi at iinom ng sarili nilang ihi? Pagkatapos ay tumayo ang tagapamahala ng hukbo at sumigaw sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang salita ng dakilang hari ng Assyria. Huwag kayong palinlang kay Haring Hezekiah. Hindi niya kayo maililigtas mula sa aking kamay. Huwag kayong papayag na hikayatin kayo ni Haring Hezekiah na magtiwala kay Yahweh na sinasabi, tiyak na ililigtas tayo ni Yahweh. Ang lungsod na ito ay hindi mahuhulog sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang sabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Makipagkasundo kayo sa akin at lumabas kayo sa akin. Kung magkagayon, bawat isa sa inyo ay kakain ng bunga ng kanyang sariling puno ng ubas at puno ng igos, at iinom ng tubig mula sa sariling balon. Hanggat ako ay darating at dadalhin ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain, isang lupaing may butil at bagong alak, lupaing may tinapay at ubasan, lupaing may mga punong olibo at pulot. Pumili kayo ng buhay at hindi ng kamatayan. Huwag kayong makinig kay Haring Hezekiah, sapagkat nililin lang niya kayo kapag sinasabi niyang ililigtas tayo ni Yahweh. Mayroon bang mga idolo ng alinmang bansa na nakaligtas sa kamay ng hari ng Assyria? Nasaan ang mga idolo ng Hamat at Arpad? Nasaan ang mga idolo ng Sepharvaim, Hena at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Sino sa mga idolo ng mga bansang ito ang nakapagliligtas ng kanilang lupain mula sa akin? Paano pa maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem mula sa aking kamay? Ngunit nanahimik ang mga tao at walang sumagot ni isa. Walang sinagot ni isa sapagkat iniutos sa kanila ni Haring Hezekiah, huwag ninyo siyang sagutin.
at sina Eliakim, anak ni Hilkaya, na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at Jowa, anak ni Asaph, na tagatala, ay nagbalik kay Haring Hezekiah na hapak ang mga kasuotan at iniulat ang sinabi ng tagapamahala ng lupain. Itong nagyabang yung hari ng Assyria, kaya kalaunan natalo sila ng Babylon, no? So, natalo sila ng Babylon. Kabanata 11. May katanungan po ba? Proceed po tayo sa Kabanata 11. Ang kaligtasan ng Jerusalem ay inihula. Nang marinig ito ni Haring Hezekiah, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot ng sako at pumasok sa templo ni Yahweh. Ipinadala niya sina Eliakim na tagapamahala ng palasyo, si Shebna na kalihim at ang mga pangunahing saserdote na pawang nakasuot ng sako kay Propeta Isaiah na anak ni Amos. So, si Isaiah nandito. Sinabi nila sa kanya, ito ang pinapasabi ni Haring Hezekiah. Ang araw na ito ay araw ng matinding kabagabagan, pagsisisi at kahihiyan, tulad ng isang babae na malapit ng mga anak, ngunit wala ng lakas upang iluwal ang sanggol. Marahil ay didinggin ni Yahweh na ating alahayam ang lahat ng salita ng tagapamahala ng lupain na isinugo ng kanyang Panginoon, ang hari ng Assyria, upang alipustahin ang buhay na alahayam, at siya ay maglalapat ng pagsaway sa mga salitang narinig ni Yahweh na ating alahayam. Kaya ngayon, ipanalangin mo ang nalalabing mga tao na nakaligtas. Pagdating ng mga tauhan ni Haring Hezekiah kay Isaiah, sinabi ni Isaiah sa kanila, sabihin ninyo sa inyong Panginoon, ito ang sabi ni Yahweh. So wala pa sinasabi yung mga mga tauhan ni Hezekiah. Pero nagsalita na si Isaiah. Ito ang sabi ni Yahweh, huwag kang matakot sa mga salitang iyong narinig. Yaong mga sinabi ng mga tauhan ng hari ng Assyria na lumapastangan sa akin. Pakinggan mo ito. Kapag nakarinig siya ng isang balita, ipag-uutos ko na siya ay bumalik sa kanyang sariling lupain at doon ko siya pababagsakin sa pamamagitan ng tabak. So ilalayo ng alahayam ang Assyria sa Jerusalem. Verse 8. Nang mabalitaan ng tagapamahala ng lupain na ang hari ng Assyria ay umalis na sa Lachish, siya ay umurong at natagpuan ng hari na nakikipaglaban sa Libna. Noon naman ay nakatanggap si Sennacherib ng balita na si Tirhaka ang hari ng Cush. So ito yung hari ng Cush ng ng Africa, no? Tirhaka ang hari ng Cush ay dumarating upang labanan siya. Kaya muli niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan kay Haring Hezekiah na may dalang ganitong mensahe. Sabihin mo kay Haring Hezekiah ng sambahayan ni David, huwag kang palilinlang sa iyong alahayam na pinagtitiwalaan mo, na sinasabing, ang Jerusalem ay hindi mahuhulog sa kamay ng hari ng Assyria. Tiyak na narinig mo kung ano ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng mga bansa na kanilang ginunaw ng lubusan. At ikaw ba ay maliligtas? Iniligtas ba ng mga idolo ng mga bansang nilipol ng aking mga ninuno ang mga ito, ang mga idolo ng Gozan, Haran, Rezep, at ng mga taga-Eden na nasa Tel Assar? Nasaan ang hari ng Hamat o ang hari ng Arpad? Nasaan ang mga hari ng Lair, Sefarbaim, Hena at Iva? So parang nananakot na lang siya. Yung pinuno ng Assyrian hukbo ng Assyria. Panalangin ni Haring Hezekiah. Tinanggap at binasa ni Haring Hezekiah ang sulat mula sa mga sugo ng hari ng Assyria. Pagkatapos, siya ay umakyat sa templo ni Yahweh at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. At nanalangin si Haring Hezekiah,
Pinabasa pa sa alahayam yung sulat, ano? Yahawa alahayam ng mga Israelita na nakaluklok sa gitna ng mga kerubin. Ikaw lamang ang alahayam sa lahat ng kaharian sa sandaigdigan. Ikaw ang lumikha ng daigdig at ng kalangitan. Pakinggan mo kami, Yahawa, at iyong dinggin. Imulat mo ang iyong mga mata, Yahawa, at iyong lingunin. Pakinggan mo ang mga salita ni Sennacherib nang ikaw ay hamunin, na ipinadala upang ang buhay na alahayam ay kanyang hamakin. Totoo, Yahawa, na winasak ng mga hari ng Assyria ang kanilang mga lupain at mga bansa. Ang gawin natin Assyria, ayusin natin spelling. Inihagis nila sa apoy ang kanilang mga idolo at winasak, sapagkat ang mga iyon ay hindi alahayam kundi huwad. Mula sa kahoy at bato, hinugis ng kanilang mga kamay. Ngayon, Yahawa, na aming alahayam, iligtas mo kami mula sa kanyang mga kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian na kayo ay tunay, na ikaw lamang, Yahawa, ang alahayam na buhay. So, nakiusap siya sa alahayam na ipagtanggol ang Jerusalem. Okay. Ang hula ni Isaiah tungkol sa pagbagsak ni Sennacherib. Verse 20, At nagpadala si Isaiah na anak ni Amos na mensahe kay Haring Hezekiah. Ito ang sabi ni Yahawa alahayam ng mga Israelita. Narinig ko ang iyong panalangin tungkol kay Sennacherib na hari ng Assyria. At ito ang salita ni Yahawa laban sa kanya. Hinama ka ng anak ng Zion at kinutya ang mga babae ng Jerusalem ay umiiling habang ikaw ay tumatakas. Okay. Ito ay para kay Sennacherib, Hinama ka ng anak ng Zion at kinutya. Ang mga babae ng Jerusalem ay umiiling habang ikaw ay tumatakas. Kanino ka lumapastangan at lumait? Kanino mo itinataas ang iyong tinig at minamata ng may kapalaluan? Laban sa banal na Israel. Sa pamamagitan ng iyong mga sugo ay inalimura mo si Yahawa. Sinabi mo, sa dami ng aking mga karo, inakyat ko ang matataas na bundok, ang pinakamataas sa Lebanon. Pinutol ko ang mga pinakamataas nitong cedro, ang pinakamagaganda nitong juniper. Naabot ko ang pinakamalayong bahagi nito, ang pinakamatabang kagubatan. Naghukay ako ng balon sa mga banyagang lupain at uminom ng tubig doon. Sa pamamagitan ng talampakan ng aking mga paa, pinatuyo ko ang lahat ng batis ng Egypt. Hindi mo ba narinig? Noon pa ay aking itinakda ito. Mula pa noong una, aking binalak. Ngayon ay tinupad ko na ikaw ay magiging kasangkapan sa pagwasak ng mga bayang nakukutaan upang maging bunton ng mga aguho. Oo, parang ginamit lang kita pero nagmamataas ka pa sa sa akin, parang ganun eh. Ang mga tao roon ay nawalan ng lakas, lubhang nagulumihanan at napahiya. Sila ay parang damo sa parang sariwang usbong, parang damo sa bubungan na natutuyo bago pa man tumubo. Ngunit nalalaman ko ang iyong pag-upo, ang iyong paglabas at pagpasok, at ang iyong matinding galit laban sa akin. Dahil sa iyong galit sa akin, at ang iyong kapalaluan ay umabot sa aking padinig. Ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong at ang aking busal sa iyong bibig at pababalikin kita sa daan na iyong dinaanan. At ito ang magiging tanda para sa iyo, Haring Hezekiah. Sa taong ito, kakainin ninyo ang kusang tumubo at sa ikalawang taon ang mga susunod na sibol mula rito. Ngunit sa ikatlong taon, kayo ay magtanim at mag-ani, magtanim ng ubasan at kumain ng bunga nito. So, 2 years silang hindi magtatanim. Sa ikatlong taon pa. Muli, ang nalabi sa kaharian ng sambahayan ni David ay mag-uugat sa ibaba at mamumunga sa itaas.
Ano kaya ibig sabihin nito? Parang dinidisiplina sila no? At saka cleansing ulit. So magtagutom sila na 2 taon, then magtatanim sila sa pangatlo. Kumbaga, tatapang at lalakas, mag-uugat sa ibaba at mamumunga sa itaas. Kumbaga, dinidisiplina niya, no? Sapagkat mula sa Jerusalem ay lalabas ang isang nalabi at mula sa bundok ng Sayon ang mga natirang makakaligtas. Ang sigasig ni Yahweh na alahayam ang magsasakatuparan nito. Kaya't ito ang sabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya papasok sa lungsod na ito, ni magpapalipad ng palaso dito. Hindi siya lalapit na may kalasag, ni magtatayo ng rampang pangkubkob laban dito. Sa daang kanyang dinaanan, doon din siya babalik. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, sabi ni Yahweh. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at ililigtas alang-alang sa aking sarili at alang-alang kay David na aking lingkod. Mahal na mahal talaga niya si King David, ano? Nang gabing iyon, ang makalangit na nilalang ni Yahweh ay lumabas at pinatay ang 125,000 sa kampo ng Assyria. So makalangit na nilalang ni Yahweh ay si King Yahweh siya ito, ano? So pinatay niya. Siguro sa salot, ano? Pagbangon ng mga tao kinaumagahan, naroon ang lahat ng bangkay. Kaya't umatras si Haring Sennacherib ng Assyria, bumulik sa Nineveh at nanatili roon. So Assyria nga yung kay Jonah, no? Isang araw habang siya ay sumasamba sa templo ng kanyang idolo na si Nisroch, siya ay pinatay ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Sharezer sa pamamagitan ng tabak. So mismo mga anak niya pumatay sa kanya. Sila ay tumakas patungo sa lupain ng Ararat at si Esarhaddon na kanyang anak ang naghari kapalit niya. Bakit kaya ano? Siguro sa mga extra biblical to. So Ararat papuntang bandang Turkey. Nagtago sila sa Turkey. May katanungan? Proceed tayo kabanata 20. Ang karamdaman ni Haring Hezekiah. So, tandaan natin, Assyria ay bandang ano ba to? Levant. Parang, ano to parang Iran ngayon di ba Assyria? Iran. Ang karamdaman ni Haring Hezekiah. Nang panahong iyon, si Haring Hezekiah ay nagkasakit at malapit nang mamatay. Pumunta sa kanya si propeta Isaiah na anak ni Amos at sinabi, ito ang sinabi ni Yahweh, ayusin mo na ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi nagagaling. Humarap si Haring Hezekiah sa pader at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin mo, O Yahweh, kung paanong ako ay lumakad sa harap mo ng matuwid at may tapat na puso at ginawa ang mabuti sa iyong paningin. At si Haring Hezekiah ay umiyak ng labis. Bago pa man makalabas si Isaiah sa gitnang bulwagan, dumating sa kanya ang salita ni Yahweh. Bumalik ka at sabihin mo kay Hezekiah, ang pinuno ng aking bayan. Ito ang sinabi ni Yahweh, ang alahayam ng iyong ninunong si David. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong mga luha. Pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, aakyat ka sa templo ni Yahweh. Idadagdag ko ang 15 taon sa iyong buhay at ililigtas kita at ang lungsod na ito mula sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking sarili at alang-alang kay David na aking lingkod. Okay. Pagkatapos, sinabi ni Isaiah, maghanda kayo ng pantapal na igos
Kaya ginawa nila iyon at inilagay sa namamagang sugat at gumaling si Hezekiah. So yung igos pala sa sugat din, ano? Nagtanong si Haring Hezekiah kay Isaiah, ano ang magiging tanda na ako ay pagagalingin ni Yahweh at makaaakyat ako sa templo ni Yahweh sa 3 araw mula ngayon? Sumagot si Isaiah, ito ang tanda mula sa alahayam na gagawin ni Yahweh ang kanyang ipinangako. Gusto mo bang ang anino ay umabante ng 10 hakbang o umatras ng 10 hakbang? Sinabi ni Haring Hezekiah, madaling umabante ang anino ng 10 hakbang. Sa halip, ipaurong mo ito ng 10 hakbang. Kaya't nanalangin ng propetang si Isaiah kay Yahweh at pinaurong ng alahayam ang anino ng 10 hakbang pabalik sa hagdanan ni Ahaz. Okay. Paghagdanan ni Ahaz. Oo, yung siguro yung yung hagdanan yun si King Ahaz ang nagpagawa, no? Ang mga sugo mula sa Babylon. Nang panahong iyon, si Marduk Baladan na anak ni Baladan, hari ng Babylon, ay nagpadala ng mga sulat at regalo kay Haring Hezekiah sapagkat narinig niya ang tungkol sa karamdaman nito. Marduk Baladan, ayun, ang hari ng Babylon. Meron siyang gagawing foul dito no? Malugod na tinanggap ni Haring Hezekiah ang mga sugo at ipinakita sa kanila ang lahat ng laman ng kanyang mga imbakan. Ang pilak, ang ginto, ang mga pampalasa at ang pinong langis ng olibo, ang kanyang imbakan ng armas, at lahat ng nasa loob ng kanyang kayamanan. Wala siyang itinagong anuman mula sa kanila. So nagyabang. Paglilinaw. Ang pangalang Marduk ay malamang na hinango at inihandog para sa kanilang pambansang idolo. Sa relihiyong Mesopotamia, si Marduk ang pangunahing idolo ng Babylon at tinawag ding Bel na nangangahulugang Panginoon. Mga Bel sa Marduk. 'Di ba yung yung may-ari ng may-ari ng lahat ng mass media, si Marduk? Yung AP Press, lahat. Si Marduk na nasa Australia. Marduk din ang pangalan. So, alam mo na kung ano ba mga Babylonian. Bel. Verse 14. Pagkatapos, pumasok si Isaiah na propeta kay Haring Hezekiah at nagtanong, ano ang sinabi ng mga lalaking iyon at saan sila nanggaling? Sumagot si Hezekiah, mula sa isang malayong lupain mula sa Babylon, sila nanggaling. Nagtanong muli ang propeta, ano ang nakita nila sa iyong palasyo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng nasa aking palasyo. Wala akong itinagong anuman mula sa kanila. Kaya't sinabi ni Isaiah kay Haring Hezekiah, pakinggan mo ang salita ni Yahweh. Darating ang panahon na ang lahat ng nasa iyong palasyo at ang lahat ng naipon ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babylon. Wala nang matitira. At ang ilan sa iyong magiging mga anak mula sa iyong sariling laman at dugo ay dadalhin nila at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylon. Sinabi ni Hezekiah, mabuti ang salitang mula kay Yahweh na iyong ibinigay. Sapagkat naisip niya, magkakaroon pa rin ba ng kapayapaan at katiwasayan sa aking mga araw? Ang lahat ng mga gawa ni Hari Hezekiah, kung paanong ginawa niya ang tipunan ng tubig at ang lagusan ng naghatid ng tubig papasok sa lungsod, at ang iba pang mga pangyayari, ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. At si Haring Hezekiah ay namatay at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno. At si Manasseh na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So hanggang ngayon, buhay pa yung yung aqueduct na ginawa ni Haring Hezekiah sa bansang Israel So iba itong Manasseh na to ginamit nila uli ang pangalan ng Manasseh na natin. So may katanungan po.
or reaction. So yung pagyayabang niya, no? Malayo ang Babylon, no? So it would take years bago bumalik ang Babylon. Kay Kabanata 21, Haring Manase ng sambahayan ni David. 12 taon si Manase nang siya ay maging hari. 12 taon lang, ano? At naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hephzibah. Paglilinaw, si Manase na hari ng sambahayan ni David, anak ni Hezekiah, ay hindi dapat ipagkamali kay Manase na anak ni Joseph, na anak ni Jacob. Okay. Ang tagal niya, 55 taon. Ginawa ni Manase ang masama sa paningin ni Yahweh at sinundan ang mga karumaldumal na gawain ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa harapan ng mga Israelita. Ipinatayo niyang muli ang mga matataas na dako na winasak ng kanyang amang si Haring Hezekiah. Nagtayo rin siya ng mga altar para kay Baal at gumawa ng Asherah pole or obelisk, gaya ng ginawa ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim. Malakas talaga impluwensya ng ng mga Babylon, ang mga mga Kanaanay. Siya ay yumuko at sumamba sa lahat ng hukbo ng kalangitan. Yung mga hukbo ng kalangitan, siguro mga sina Zeus, Olympus, di ba? Nagtayo siya ng mga altar sa loob ng templo ni Yahweh, na tungkol dito ay sinabi ni Yahweh, sa Jerusalem ilalagay ko ang aking pangalan. Okay. Yung mga altar ng idolo. Kaya nga pala, oo, tama. Kaya lulusubin ang Jerusalem. Sa Jerusalem ilalagay ko ang aking pangalan. Sa dalawang looban ng templo ni Yahweh, nagtayo siya ng mga altar para sa lahat ng nilikha na nasa kalangitan. Parang sa Rome, 'di ba? Lahat ng ng kanilang DIOS ay may mga idolo ron. Sinunog niya sa apoy ang kanyang anak bilang handog. Nagsagawa ng mga divination ritual. Mga panghuhula na lang, ritual na panghuhula na lang, Ritual ng panghuhula. Ritual na panghuhula. Naghahanap ng mga tanda at kumukonsulta sa mga medium at spiritist. At kumonsulta. Medium at spiritist. Gawin na lang natin itong italicized. Espiritista na lang. Espiritista. Pagalit sa kanya. Kinuha niya ang inukit na Asherah pole na kanyang ginawa at inilagay sa loob ng templo, na tungkol dito ay sinabi ni Yahweh kina David at Solomon na kanyang anak. Sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa lahat ng tribo ng Israelita, ilalagay ko ang aking pangalan magpakailanman. So talagang dinefile niya ang templo, no? Si Manase. Naglagay ng mga idolo sa loob ng templo. Hindi ko na muling pahihintulutan ang mga paa ng Israelita na magpaalaboy-laboy mula sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno, kung tapat silang susunod sa lahat ng aking iniuutos at iingatan ang buong kautusan na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moses. Hindi na umuli niyang paalisin kung susunod. Ngunit hindi nakinig ang mga tao. Iniligaw ni Haring Manase ang kanilang mga puso sa masama. Kaya't higit pa sa kasamaan ng mga bansang winasak ni Yahweh sa harapan ng mga Israelita ang kanilang ginawa. At sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta,
Si Haring Manasseh ng sambahayan ni David ay gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Higit pang masama ang kanyang ginawa kaysa sa mga Amorite na nauna sa kanya at pinangunahan niya sa kasalanan ang tribo ni Juda sa pamamagitan ng kanyang mga idolo. O higit pa kasi sa loob mismo ng templo siya naglagay ng idolo. Hindi na rin siya gumawa ng ibang templo, no? Kaya ito ang sinabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Magdadala ako ng napakalaking kapahamakan sa Jerusalem at Juda na ang makarinig nito ay magpapanting ang tainga. Gagamitin ko sa Jerusalem ang panukat na linya na ginamit laban sa Samaria at ang panukat na pisi na ginamit laban sa sambahayan ni Ahab. Lilinisin ko ang Jerusalem gaya ng paglinis ng isang pinggan, pinupunasan at itinitihaya ito. At aking pababayaan ang nalabi sa aking mana at ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Yun, nalabi sa kanyang man. Sila ay magiging samsam at pagnanakawan ng lahat nilang kaaway, sapagkat sila ay gumawa ng masama sa aking paningin at pinukaw ang aking galit mula sa araw na inilabas ko ang kanilang mga ninuno mula sa Egypt hanggang sa araw na ito. Bukod dito, nagpadanak din ng napakaraming dugo si Haring Manasseh na walang sala na pinuno ang buong walang sala na pinuno ang buong Jerusalem mula sa isang dulo hanggang sa kabila, bukod pa sa kasalanang ipinagawa niya sa tribo ni Juda na gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Okay. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Manasseh, ang lahat ng kanyang ginawa, pati na ang kanyang kasalanan ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Si Haring Manasseh ay namatay at inilibing sa hardin ng kanyang palasyo sa Garden of Uzzah. Sa hardin ng Uzzah. At si Amon na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Amon. Si Haring Amon ng sambahayan ni David. 22 taon si Amon nang siya ay maging hari at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Meshulemet na anak ni Haruz mula sa Jotba. Ano kaya to? Ginawa niya ang masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang amang si Haring Manasseh. Sinundan niya ng lubusan ang lahat ng ginawa ng kanyang ama, sumamba sa mga idolo na sinamba ng kanyang ama at yumuko sa mga iyon. Tinalikuran niya si Yahweh, ang alahayam ng kanyang mga ninuno, at hindi lumakad sa kanyang mga utos. Nagkaisang maghimagsik ang mga opisyal ni Haring Amon laban sa kanya at pinatay siya sa loob ng kanyang palasyo. Ngunit pinatay naman ng mga tao ng lupain ang lahat ng naghimagsik laban kay Haring Amon. At ginawa nilang hari si Josiah na kanyang anak bilang kapalit niya. So talagang pinatay ng maaga. Si Manasseh. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Amon at ang lahat ng kanyang ginawa ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Siya ay nilibing sa kanyang libingan sa hardin ng Uzzah, at si Josiah na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Hardin ng Uzzah. Okay? May mga katanungan? Okay, proceed Grabe tayo. yung grabe yung mga hari. Ay, inahandog nila yung anak nila. Parang mga okay, Baal, Grabe. So, malakas Hindi ko talaga ang hindi, impluwensya, ng kultura ng kinagisnan nila hindi ko sa lubos Kanaan. maisip hindi ko lubos maisip paano nila nagawa yun. Bilang isang hari bilang isang hari. Kasi hari ka na eh. Bakit mo gagawin yun? Sino nag-uudyok sa'yo?
Siguro pag nag-aalay ka ng ano, kasi yun ang gawain ng mga ano ng mga Kanaanita, di ba? At Siguro saka siguro marami siyang Pero, anak. pero naaatim nila, wa- no? Tsaka ano naman reaksyon ng anak? hindi, Grabe. wala ba silang aklat? Wala bang aklat na mga silang hawak na history ni Haring David, ni Solomon, ng mga ibang mga hari? Kasi nakalagay dyan, no? Ay nakasulat sa aklat ng mga hari. Wala ba Oo. silang mga na binabasa na lahat ng tawag ito, na pumapaling sa Babylonia sa kay Baal na nag-aalay ng anak ganyan ang nangyayari sa kanilang mga kaharian. Kasi Hindi linaw nila naman pinag-aaralan yung ano, history, ano? tuwing bawat chapter, bawat hari, sinasabi nakasulat sila dun sa sa tawag Oo. nito, Yung mga ginawa, ano? o sambayan ni David sa sambayan ni Ephraim. Palagay doon. Hindi pa nila, Pero, wala pero bang bro, gano'n? parang tayo din yan. Tingnan natin yung history. Parang inuulit lang Hmm. natin lagi ang history. Diba, nagpapaano tayo sa mga mananakop, although maganda yung kanilang Beses, pakita, ito, pero hindi. Kasi ito hindi pwedeng makumpara sa ngayon eh. Kasi tinan mo, hari sila, eh. mag, mag-aalay ka, hari ka na eh, tapos mag-aalay ka pa. O tapos, di ba, bawat hari na impluwensya ni Baal at nag-aalay, inaalay ang kanilang mga anak. Di ba nangyayari, nagiging disaster at tatalo sa Mm. labanan, namamatay ang mga hari. Wala ba sila Saka may propeta sila, di ba? May mga propeta may na propeta sila, sasabi. may hindi ko makuha, hindi ko maintindihan. Paano hanggang doon pa rin sa pagpapatuloy ng buhay ng mga Israelita, ng mga ninuno natin, na nagkakasala pa sila sa ganun, samantalang mga hari na sila. Ganyan ang ano, no? Ang tindi ng hawak ng ano, ng Diablo. Mayroon pang isa, sino ba yung kanina, si Kaya ba yun? Oh, righteous yun eh. Pero tingnan nyo, Oo. ang nangyari, yung anak niya, di ba, kung ikaw Naging yung ano, tatay mo is right, unrighteous. o yung tatay mo is righteous. Siyempre, kung Ang ano yung lolo niya ginagawa ng is magulang, sacerdote. oo, yung ano yung ginagawa ng magulang mo, susundin mo yun. Pero hindi eh. Ang namatay siya, diba? Hindi ko makakuha, hindi ko Siguro pag maintindihan. yung nasa power na, power corrupts, di ba? Ay, kayang-kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. Ibig sabihin, wala kang binabasang history, wala kang pamantayan, wala kang kinasaalang-alang. Parang si David, di ba? Ang sabi niya kay Solomon, o sundin mo ang utos ng ating alahayam, sundin mo ang lahat Pero ng iyong mga tingin ko pangako. malakas ang dugong nalalalitay dun sa mga nanay nilang Kanaanita. Baka nga impluwensya ng magulang o kasi nga Kasi 'di ba, hindi yung mga pinapakita ano eh. Hindi niyo ba napapansin? nag-asawa kasi sila ng mga anak ni Jezebel ng ano sa Hindi, bayan ni hindi niyo ba Ephraim. Opo. Parang Hindi niyo ba tayo, may mga napapansin? line mestiza, 'di ba? Tiso. May Hindi Spanish, may mga sinasabi diyan kung paano sila napupunta sa ganun. Hindi sinasabi oo. diyan, sinasabi lang na nagkasala sila, na ganito ginawa Oo, nila, ganun walang ginawa nila. detalye, no? Hindi din dinidetalye. Sino ang nag-uudyok sa kanya at paano niya naiisip, paano niya nagagawi yung ganong kasalanan na alam naman niya o sino man yung magulang niya na mapapahamak siya. Di ba? Ilan Oo. yung namatay sa Assyrian? O 100 katao ba yun? Di ba? Doon pa lang ano na yun eh. May ato, may ano na yun, may takot ka nang mararamdaman doon na kapag ka nagalit ang alahayam, pag nagalit si Hawa, mauubos ang tao. Pero Kilala tingnan kaya mo, nila yung alaya? Kasi pati yung mga tao nag-aalay sa ano sa mga hindi idolo nga, kasi nga, ito ang binabasa natin. Para lang tayong robot, tingnan nyo. Pag nagbabasa tayo, ang inaano lang natin, ang sinasabi lang dito, yung mga nagiging kasalanan
Oo. ating mga naging hari. Pero hindi Total. sinasabi kung paano, oo, hindi sinasabi bakit sila napunta sa ganyan. Tapos natitiis nila yung anak nila, iaalay nila. Yung sinasabi niyo pa nga kahapon ba yun, yung papainitin si Baal, tapos ilalagay mo yung anak mong gano'n. Siyempre, napakainit nun, mamatay yung bata nun. Hindi lang basta Na mamatay, gusto ko mamatay sa nga dugo. isa 'yan sa mga Hmm. ano gusto ko ring kaya gusto kong mag-research sa Vatican eh. May mga siguro yung Hmm. mga yung Ang dami mga nilang tinanggal. oo, Ang sila dami nilang tinanggal. tinanggal. Paano Maganda na sana, impluwensya yung utak Baka may oo, hindi kaya paano sila may na na-influence. sila yan, mind na, may mga hypnotism at mga mind control na ginagawa tulad Baka na, ngayon, no? kasi di ba yung mga gayuma o yung Graphene, may mga graphene siguro baka oxide. nagaganon. Baka may mga ganon-ganon. Sige po. Oo. Yun lang po yung sa akin. Oo, kahit naman sino magtataka, baka wala bang matatalino naman. Parang lang nangyayari doon sa nilisan natin. Matatalino yung mga tao doon, pero nadala, di ba? May mind na katulad ng mga, yun ang pinag-aaralan talaga ng mga, ng mga CIA, di ba? Mind control, MK Ultra, yan. O, Tapos, paano, tuwing may propeta pa, mapasunod. yun pa isa. Mapasunod. Apo. May propeta pa. O, nagsasabi, pag nagpatuloy ng ganito, sakuna ang kamatayan. Meron pang ganun, pero wala eh. Hmm. May mga Hindi ko saserdote pa, di ba? Na makuha. kaya lang na-corrupt din ng mga saserdote sa panahon na to eh. Yun lang Siguro, sana dito siguro makita sis, natin. Ano ang ah, impluensya? siguro isang dahilan dahil tinago na nila ang aklat ng tipan. Kasi dito sa Kabanata Marites ba? 22, natagpuan ito ni Josiah, kaya nagkaroon ng Reformation. Oo, oo. Bali parang logbook lang ang pwede, pero Mhm. yung wala, nakalimutan na nila ang Torah, Oo. ang instruction na ginawa ni Moses. Tingin ko Kaya ito ayaw. yung Ibig sabihin, yung history nawala. Yung tingin ko history ito yung nawala. oo, nung nilusob ng 10 tribu, yung kinuha lahat ng gamit, di ba? Baka pati yung mga aklat na ginawa ni Moses, yung mga kopya. Pero hindi, kasi tinago nila. Kasi, di ba marami mananakop. Kaya proceed tayo o Marker na marker. tayo dito, sis. Oo. Tapos Marker na. oo, wala silang Torah. Yun ang Hmm. kasi Ibig hindi nakalagay sabihin, kung kailan na wala yung Torah no? Hindi kaya hindi, pero, panahon pa ni ano, Solomon na wala yung Torah? hindi, ano yung binabasa natin ngayon? Kung nawala yung Hindi, Torah. itinago. Tingin ko to. Kasi after ni Solomon, marami na marami ng yung mga hari nagkasala na eh. Hindi kaya ito sa mga asawa nila. Oo. Pero hindi sa templo Grabe. sa templo na tinago. Siguro Oo, dahil yung paisa. tinago nila dahil ni-invade sila ng 10 tribu Yung sino ba yung 2 years lang? Ini, inilagay niya yung mga larawan doon sa templo mismo. Hmm. Oo, si Manase. Oh, si Manas eh. Oh, at talagang nilabag niya yung utos. Naglagay siya ng mga imahe doon, sa loob mismo ng Oo. templo. Kaya hindi ko nga saan nanggaling yung mga ganong ugali, yung nila, yung gawi nila. Hindi ugali yun Baka eh, may mga gawi. aklat din si Solomon na ng mga no, yun ang binabasa nila
Yung galing sa kanyang mga asawa. Mga Margie, mga ganyan, no? Siguro sa dami ng aklat sa palasyo, kung ano-ano nababasa nila. No? Ha, kita naman nila Mga, na mga secret. bawat labanan. Yun lang ang ano na, yun lang yung ano dito, yung napuna ko dito sa ano na to. Para bang silang mga ano na, tuwing kuwan magkakasala na, samantalang imbis na mag-lead sila nagiging cause ng ano, ng distraction ng mga Israelita. At saka hindi nila yung mga haring to, hindi nila pinaghirapan yung kanyang pwesto kasi anak sila, nasa linya sila ng paghahari. Kaya pag hindi din sila hindi nila Oo, pinahalagahan, no? pero Yung yung ano, posisyon na yung yun. mapupunta ko, yung nga yung mapapaling ang kaisipan mo sa Babylon. Tingin ko wala na dito yung ano yung utos eh. Hindi umiiral dito yung 10 utos eh. Parang hindi umiiral lang alahayam sa kanila. Oo nga, idolatry nga, idolatrous. Pero bakit? Wala ba silang libro man lang ng nakaraan? 'Di ba mga ano, 'di ba mga kapatid, lahat ng nadaanan natin na kasaysayan ng mga hari, wala doon yung kanilang pagdiriwang ng mga kapistahan. So, ibig Hindi nga sabihin, nilagay din. naitago nila ang aklat ng tipan, kaya hindi nila alam kung ano ang ah, mga regulasyon na pinapatupad ng alahayam. Wala pa tayong nadaanan. Oo, wala pa. Silang Oo. mga pagdiriwang ng mga kapistahan. Maliban dito kay Josiah. Oo, kasi makikita doon ang Oo, dun, kasi dun nung sila natagpuan mag-umpisa ulit. ni Josiah yung aklat ng tipan, ipinatupad niya Dito ang sila lahat ng ito. Ipinabasa niya lahat at ipinatupad ang lahat ng ito. So nagkaroon ng Oh, reformation. okay. Kaya Ito lang, na siguro yung oo, nung uli- mamatay naman itong si Josiah, yung mga sumunod sa oh, kanya, wala nang naging matuwid. mm. Mahaba ba ang buhay nito? Ni Josiah, Josiah bilang hari. ah, Ng nag, ano, 31 naghari siya taon. ng 31 years. Oh, oh, 31 years, pero 8 years old wow. lang siya nung maging hari. Wow. Sa gabay ng Uy, isang wow. Malaki na yun. saserdote. Mm. Oh, ang galing naman. Hmm. Saserdote ang Mm. naggabay sa kanya. Oo. So, ibinalik niya. Oo, Ibinalik niya. ibinalik niya. Meron siyang ah, Sige, ano na lang natin to bukas. Ay, bukas. Kailan ba? Hmm. Sa Sabado. 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 Kasi Sige, ano na lang natin bukas. to. Oh. Oo. Ito pala exciting. Oo, exciting ito, bro. Exciting at naibalik niya yung ano, yung yung katuroan, Reformation na yung ito eh. oo. So parang nag-start sila ulit sa ano, reset. Oo, Nag-reset ulit sila. nag-reset. Kaya lang, pati Mm. yung nung namatay siya, yung anak niya, naging wicked din. Nanak, Oo, so nan, naman. napakadali, spoiler alert! so parang napakadali nila na makalimot, Mm. nakalimutan Baka sa nila kung asawa ano yun. ang ipinagagawa ng kanilang Baka sa Ah, tatay. asawa. At hindi, saka, hindi ba yung natin, sinasabi na, di ba kanya si Josiah, ay napangasawa niya si ganito. Ay napangasawa naman niya si ganito. Yung pangalawang pag taon sinabi yung napangasawa. Walang ganun. napangasawa, type ng ng Israelita o kaya type ng Mm. maganda, pero pag hindi minention yung asawa, ibig sabihin, hindi siya, baka kananay, kaya Oo. na-influensyahan. Ang isinusulat lang dito, yung mga asawa ng hari na Israelita rin. oo, Kananay. kaya Na yung Judah. Israelita. pinapanghalanan, pag Si ano lang pinapangalanan, naman, Israelita yon. oo.
Pero pag hindi Si pinangalanan, Jezebel, oo. ano kasi medyo ano si Jezebel, medyo sa kanya galing yung mga ano mga anak siguro niya yung Hmm. mga gadi, di ba Spanish, kaya napangasawa ng ano, mga hari nasa Pero bayan ni hindi David. hindi yun napangalanan siguro si Jezebel kung hindi siya gumawa ng Oo. ng kasamaan. Oo. Parang under niya si Ahab no? Oo. Hindi Desaya. Yun lang, mabuting dumating pa yan kaya lang. Dito na ata yung huling righteous na hari. Ito na yung pinakahuling righteous na hari, si Josiah. After niya, Hmm. wala nang naging righteous na hari. At na ano na sila, nahulog na sila sa yung Fall of Sambayan Jerusalem ni na sambayan ni David ito. na-exile na sila sa Babylon. Wala na kasi ang ano sa bayan ni Ephraim, wala na. Wala nang Wala na. wala na. Oo. Si Hosea ang pinakahuli sa sambahayan ni Ephraim. Tapos nagkaroon ng Assyrian invasion, nasakop na Pakita mo sila, just yung ano, yung map, yung ano, yung chart pala. nasakop na sila lahat ng ng Assyria. Kaya wala nang hari ang Israel. Ang Ah, hari doon ay ang Assyria. So ito, Ito. Oo, yan. si Josiah nga, oh. Oo. at saka Ito na. alalahanin natin sis, ang Assyria ay ano si ay ano ni Elam, Hmm. Iran, Elam. Ang Elam o ang Iran ngayon ay ang unang panganay na anak ni Shem. So, ibig sabihin, katulad ngayon, siya ang nagkipaglaban para sa kanyang mga kapatid sa buong buong Asia. Itong si 'Di ba ang nagkipaglaban ngayon, 'di ba ang Gog and Magog, siya ang nagkipaglaban sa mga panganay na Gog and Magog. Tapos si Elam ang so kaya iba may mayroong blessing din diyan sa kay Elam sa Iran na yan. May 'di ba iba ang blessing ng panganay. At Sa kahit atin, sa nananatili atin sila kasi hanggang ngayon, 'di ba? arpaksad tayo, 'di ba? Oo. Hindi, isa meron pa naging Shem, oo, Akak. Mm-mm. meron pa naging righteous na hari ng Ephraim. Hindi, wala bro, wala. Noon yan, tataka nga ako House of bakit pinili si Ephraim. Ephraim, Tingnan mo, pinili ng alahayam mula si dito kay Ephraim. kay Hmm. Jeroboam, lahat yan ay Hmm. wicked kings. Walang Oo, pero wala hindi diyan natin na alam ang naging kapamaraanan. righteous. Hindi natin alam ang kapamaraanan ng alahayam. Isipin Hmm. nyo, walang naging righteous dun sa House of Ephraim. Pero ginawa niya pa rin panganay. Ano meron sa Ephraim? Hmm. Hmm. Dahil lang siguro yan doon sa basbas ni ni Jacob. Ni Jacob? Hmm. Hindi naman babasbas ni Jacob yun kung hindi galing At sa sinabi din ng sa ng alahayam alahayam yan eh. na Ephraim is my Hmm. firstborn. Sinabi pa niya, Hmm. ibig sabihin yung basbas na yon authorized niya. Oo. Oh, sarap man. Pero kasi kailangan din kailangan din tanggalin ng alahayam ang 10 tribo diyan sa Judea kasi para Well, maitago siya, may ligtas. Oo. Isang Oo. isang kaparaanan ng alahayam ito Oo. na magkawatak-watak sila at yung 10 tribo ay mahiwalay dito sa sa tribe ni Judah. Sa tribe ni yung tribe ni Judah ay mahiwalay dahil 'di ba ang ah, ang binenta sa mga sa mga Europeans, 'di ba yung tribe mm. ni Judah lang? Tribe ni Oo. Judah. Oo. Nagtago sa Ginawang Africa. gladiator. Oo. Ginawang gladiator, ginawang pagkain, iniinom yung dugo, So, nakamoto. kung Mm. babalikan kasi natin ang mga pangako at sumpa ng alahayam sa Deuteronomy 28, ay kasama ito sa kanyang plano, 'di ba?
Yung ano, yung yun na. Lahat ng kanyang propesiya, natupad. lahat ng kanyang sinabi ng mga sumpa ay natupad. Mhm. Kaya sa pagmamahal niya din sa sa Israel, hiniwalay niya itong 10 tribo para hindi ito Makontaminado. oo, Di ba, makontaminate o matunaw, hindi mawala. maibenta. Kasi 'di ba hindi sila naibenta ng naibenta sa mga western Oo. itong 10 tribo na to. Hindi na ibenta. Oo, kaya Naitago. dahil Pero sila ay nahiwalay, napunta sila dito sa east. At hindi sila Pero nalipol kasi dito sa east, Oo, hindi maraming sila isla. nalipol. Oo, kasi maraming isla. Hindi mahirap Mm. lipulin lahat. So yung tribe lang ni pero ang Judah ang naibenta at naging alipin ng mga western. tayo rin naman naging alipin. Oo, tayo din. Gadir, Oo. Spain. Pero hindi tayo nabenta. Nabenta Pero din. tayo, Mahirapan sila kasi napakarami na isla. Hindi tayo Oo. isang lugar hindi lang. si Pero nabenta hindi tayo rin sa tayo. Amerika. No? Nabenta tayo sa Lupain. Amerika ng Buong lupain. ng Spain. Oh, pero buong lupain yun, hindi Yung yung lupain. individual na Oo, buong tao. lupain. Pero hindi Hindi. yung mga mamamayan. Kasi lumaban Di ba, yung mga mamamayan natin eh. Di ba nilirestriktuhan nga tayo, di ba? Katulad ngayon, may mga base militar sila dito. Pero hindi tayo visa free, di ba? Hindi katulad ng Taiwan, visa free pag pumupunta doon. Yun ang pagkakaiba. Ibig sabihin, na yun talaga tayo monitored, restricted. Hindi equal ang no? Dating sa... Siguro alam nila. Mm-mm. Marami sa atin ang hindi nakakaalam. Sana magising na ang mga Furian. Kailan? So, yung kuya natin ngayon, ang nagkipaglaban. Yung panganay na anak ni Shem. So, wala na ba? Okay, Wala na, meron sis. tayong multika. Wala ba tayong pang New Year dyan? Ano bang pang New Year natin na musika? Yung New Moon. Song for New Moon? Pwede Oo ba nga. yun? Pwede naman. May worship song, no? Happy New Year mga kapatid. Be blessed. New Year, be Shalom. blessed. Shalom. Wala tayong, buti na wala tayong paputok dito. Wala nagpuputukan. Hindi sa katulad sa Middle East. Huwag muna kayo Tagal ng maligo. celebration nila. Moon finally show itself at nights when it's peaceful and calm. People at the ends of the earth come, bow down and praise the Almighty One. Hear the sounds of powerful shofar, blown fervently by the men of the land. People of Ophir, sing and praise you, are forever faithful and true, Alahayam. People from the islands of the east, give thanks and honor to the Holy One. For the new moon came at its destined time. Rejoice and be glad, chosen ones. How wonderful is this eventful time, when people of Abaya Hawa
Celebrate the first day of this month. Shout for joy, for this glorious day came. Please open the heavens to see your people under your mighty feet, for the burnt offerings on this event, only for you, dear Alahayam. People from the islands of the east, give thanks and honor to the Holy One, for the new moon came at its destined time. Rejoice and be glad, chosen one.